mag-agree man o hindi yung mga clients natin, no? O yung mga viewers natin, Epson L360 is by far one of the most legendary models na ginawa ni Epson, mga kaibigan. Yes, napakaganda ng build nito. And we have here a client. Sabi ni client, mga kaibigan, turn on. Nakaka-print daw ng ilang pages, then nag-off na. Turn on, off, turn on, off. Ganun yung eksena niya, on and off siya. So hanggang such time dumating na daw yung point na wala na siya, hindi na siya umaandar totally. So saksak natin, turn on, turning on. So hintayin lang natin, mga kaibigan. Tignan natin kung mamamatay siya. Yun ang sabi ni client, no? So naka-on siya ngayon. Sabi ni client na mamatay. Okay. So pag-testingan nga natin. So suspect, pwedeng power supply, pinaka-basic yon. Pwede rin namang transistor sa mismong logic board. Ganda pa ng feed nyo. Ito, kagandahan, hindi rin siya maingay, mga kaibigan, no? Ayos. Okay siya. So far okay naman. Okay. So far so good. Pero yun nga, sabi ng client, ilang beses na niyang na-experience yun. Given lang kasi minsan sa power supply nito na bumibigay. Yun, pwedeng hindi, pwedeng gumagana, pwedeng hindi gumagana. Pwede rin namang namamatay na dying transistors. Yung parang ganito, yung dalawa. This one. Oh, wala na rin. Yung ganito. Ito. So far okay pa. Pero check na lang natin. Okay. Check natin. Okay. So ngayon lang na experience natin namamatay yung unit. Yan. So namamatay until pagsasaksak ulit, hindi na naman siya mag-turn on. Okay. Ganun no, kapag malapit nang mamatay yung kanyang power supply, pwede rin naman sa transistor, mga kaibigan. So dito, pinaka-basic na gagawin lang muna natin is palitan yung kanyang power supply and i-check yung kanyang logic board. Okay? So unplug muna natin. So mayroong connection dito para sa kanyang scanner.
Oops, may isang screw. Kailangan tanggalin. Yon. And then meron tayong tatanggalin na screws dito, mga kaibigan. Isa dito, right? So kailangan matanggal yan. Then pupush lang natin sa may ilalim, dito sa may ilalim. Meron tayong kailangang i-push kasi naglalak to kusa. Saan na ba yun? Ilalim. Hindi ko matanggal yung side cover niya kasi parang may lock yan, eh parang nag-loose na. Tanggalin muna natin yung kanyang race pad, and then remove na muna natin ng kanyang power supply. Tatanggal ganito ang problema sa mga lumang unit. Pahirapan na no? Ayan. Power supply. Bakit hindi na matanggal to? Pahirapan. Oh, yun oh. Nag-lock kasi parang naipit-ipit yung kanyang lock. Dito sa ilalim talaga eh, no?
Meron siya, nag-lock siya dyan. Pakahirapan, no? So na-check na natin. Transistor. Okay. Check ko lang yung logic board niya, mga kaibigan. Connection ng kanyang power supply. Tanggalin na muna natin. Logic board. Hindi ko ma-dikwat. Tanggalin na muna natin to. Hindi ko mapasilipan dyan, oh. Yun. May isa pa dito sa may ilalim. Check nga natin. Naman sa power supply talaga merong palya, mga kaibigan, no? Testingin natin mamaya itong ibang mga power supply natin. Automatic naman na yan. Check natin. Good, so far so good, mga kaibigan.
Good transistor. Kasi kung nagbibip lahat yan, yun ang hindi good na transistor. So far so good mga kaibigan. Then we must be checking at the power supply. So meron naman tayong dalawang stock dito. Tignan na lang natin kung alin sa kanila yung gumagana. So ito yung dati sa kanya. Okay. So na-check natin ang transistor, okay naman. Salpak natin pabalik. Ito na rin ang problema natin dyan ngayon, no? Flex cable, natatanggal na rin. Normal lang yan, kahit show glue nyo na lang yan, basta extra careful lang kayo. Ambot. Just be very careful. Huwag nyo lang yuyupiin yung mga pins dito. Okay? Tigasin lang natin. So. Legendary.
360. Agree? Sidings lagay natin syempre. Power supply. So try nga natin itong isang power supply natin. Mamaya natin salpa. So na-align naman natin ng maayos yung kanyang flex. Goods. Ano pa ba? This is the power button. So, testingin nga natin mga kaibigan ang ibang power supply. Labas ka muna natin. Testingin natin kung anong okay sa kanila dito. Lagay natin yung kanyang scanner. Remember, this is the switch for the power button. Ito yon, yung flex dito. Matetest natin kung magiging consistent ba at hindi na siya mamamatay-matay. Saksak natin. Let's plug this one in. Turning on. So far turning on siya mga kaibigan. The legendary Epson L360. So I guess the power supply is the problem dito. Yun ang magiging focus natin. Kasi biglang habang ginagamit din, namamatay daw yung printer. Now, all we need to do then here is to test it. Mag-print lang ako. And yun lang, pinakakama naman dito mga kaibigan. At least you've known kung paano i-check yung dead na transistor sa power supply. Power supply kasi, it's definitely a trial and error. Magte-test ka ng ibang unit. Pwede rin naman natin i-check yung printhead kung sakaling yun ang cause kung bakit namamatay yung printer. Pero ito kasi goods naman. Yung shorted printhead kasi kung saan niyang papatayan mga kaibigan yung printer. Pwedeng apektuhan nun yung fuse,
pwede rin naman yung transistor. Alright, so turn off ko kasi sabi rin ni ma'am, pag tina-turn off na niya, then to turn on ulit, ayaw na naman. So there's an inconsistency already mga kaibigan. So far so good. Okay, ngayon mag-test print na ako. So yun lang muna. Thank you mga kaibigan for watching.